Ang Amerika ay palaging naririnig lalo na kapag mayroong digmaan dahil nais nilang mapanatili ang lakas ng Amerika lalo na sa tinatawag na petrodollar. Sila palagi ang tumutulong o nangunguna sa mga ganitong hidwaan at mababalita ang makikipagdigmaan sa ibang mga bansa kagaya ng China, North America o kaya Russia. Noong October 2000, inihayag ni Saddam Hussein, ang Pangulo ng Iraq, ang isang malaking pagbabago. Hindi na raw ipagbibili ang langis ng Iraq sa dolyar ng Amerika kundi sa euro. At tila'y walang mali siya o masamang intensyon na hakbang na ito ay may malalim na epekto. Ang Iraq ay ang ikalimang pinakamalaking producer ng langis sa buong mundo na may ikalimang pinakamalaking reserba ng petrolyo. Sa loob lamang ng February 2003, naibenta na ni Hussein ang higit sa 3 billion na bariles ng langis para sa 26 billion euro. Isang buwan lamang pagkatapos, nagsagawa ang Amerika ng operasyong Iraqi Freedom na pinalabas si Saddam Hussein at ibinalik sa pagbebenta ng langis sa dolyar. Mga taon ang nagdaan, ilang opisyal ng Amerika ang umamin sa tunay na dahilan sa likod ng digmaang Iraq, ang langis. Kinilala ito ni General John Abbazade, dating pinuno ng operasyon ng Amerika sa Iraq. Gayon din si dating chairman ng Federal Reserve na si Alan Greenspan sa kanyang alaala noong 2007. Kinilala rin ni dating kalihim ng tanggulang si Chuck Hagel na ang digmaan ay tungkol sa langis. Sa magkaparehong paraan, kinaharap ng Valenzuela ang magkaparehong sitwasyon noong 2002. Si Hugo Chavez, ang leader ng bansa, ay nagplano na magbenta ng langis sa euros sa halip na dolyar. Sinusuportahan ng Amerika ang isang pag-aalsa laban sa kanya na nagdulot ng pinsalang pang-ekonomiya sa bansa. Noong 2009, nakaharap din ng Libya ang parehong sitwasyon. Bilang may pinakamalalaking reserba ng langis sa Africa, naglalayong ito na mag-introduce ng currency na may backing ng ginto para sa kalakalan ng langis. Nag-intervene ang NATO na nagdala sa pagkakapatawan ng parusang kamatayan kay Muammar Gaddafi. Sa mga email ni Hillary Clinton, nakuha na ipinakita ang interes ng NATO sa langis ng Libya at ang pagsalungat sa plano ng gold-backed currency. Sa lahat ng tatlong kaso, malinaw ang motibasyon: kontrol sa langis at dominasyon ng dolyar ng Amerika sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Ang mga bansang ito ay nagsusumikap na lumayo sa paggamit ng dolyar ng Amerika para sa bayad ng langis na nauuwi sa hindi magandang kalagayan, digmaan sa loob ng bansa at malalang bunga. Lahat sila, kabilang ang Iraq, Venezuela at Libya, ay nakaharap sa malupit na mga epekto mula sa mga interbensyon ng Amerika na naglalayong protektahan ang dominasyon ng dolyar sa pandaigdigang kalakalan ng langis. Ang mga bansang ito, sa kabila ng kanilang mga problema, ay may malaking potensyal sa ekonomiya hanggang sa sila'y lumayo mula sa pagbebenta ng langis sa batayan ng dolyar. Mayroong tinatawag na petrodollar system na nag-uugnay ng iyong pera sa langis at sa pandaigdigang pananalapi. Noong kasaysayan, dominante ang British pound sa pandaigdigang ekonomiya. Ngunit pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig, itinampok ang dolyar ng Amerika. Ang Bretton Woods Conference na ginanap sa mga huling buwan ng digmaan na nag-establish ng dolyar ng Amerika bilang pandaigdigang currency na may backing ng ginto na nagkakahalaga ng $35 per ounce. Ito ang nagtayo ng Bretton Woods system na may Amerika sa sentimo nito. Ang sistema ay nagtitiwala na ang Amerika ay makakapagpatupad ng kanilang currency na may backing ng ginto. Ang dolyar ng Amerika ay naging pangunahing pandaigdigang currency na ginagamit sa mga central bank, pandaigdigang kalakalan, mga investment at transaksyon sa buong mundo. Gayunpaman, ang sistemang ito ay umaasa sa kakayahan ng Amerika na panatilihin ang gold standard na nagpapahintulot sa kanila na huwag gawing malaya ang pag-imprinta ng pera upang pondohan ang mga digmaan o malalaking programa. Sa paglipas ng panahon, nagbago ito. Lumayo na ang Amerika mula sa gold standard at ang petrodollar system ay nag-evolve. Noong 1963, pinatay si President John F. Kennedy at ang Amerika ay nag-umpisang sumunod sa ibang landasin sa ekonomiya na puno ng mga mahal na programa sa lipunan ng mga mamahaling digmaan. Ang mga programa sa Great Society ni President Johnson kasama ang gastos para sa Cold War at ang digmaang Vietnam ay nagdulot ng malaking utang sa Amerika
Sa kaibahan ng World War II at Korean War, ang Vietnam War ay pinondohan ng malaki sa pamamagitan ng utang na nagpapahirap sa kalagayan ng Amerika sa aspeto ng pinansyal. Iba't ibang mga bansa tulad ng France at UK ay nag-aalala na humiling na ibalik ang kanilang gold reserves na nasa Amerika, na lumalaking utang at sa mga patakaran ng Bretton Woods system na nagkokontrol sa pag-iimprenta ng pera. Naramdaman ng Amerika na nauurong sa sulok. Kinilala nito ang sarili bilang sentro ng pandaigdigang impluwensya at nagdesisyon na baguhin ang mga patakaran. Noong August 1971, nagpadala ang France ng isang battleship sa New York upang kunin ang kanilang ginto na nag-udyok kay President Nixon na ipahayag ang wakas ng gold window na epektibong nagputol ng koneksyon sa pagitan ng dolyar ng Amerika at ginto. Ito ay naging pagtatapos ng Bretton Woods system na nagdulot ng pandaigdigang krisis sa pananalapi. Ang mundo ay nag-transition sa isang fiat currency system kung saan ang halaga ng dolyar ng Amerika ay nakabatay lamang sa pananampalataya. Sa loob lamang ng ilang taon, isa pang krisis ang dumating sa Amerika, ang oil crisis. Sa panahong ito, nagkaroon din ng paglipat mula sa mga kolonyal na kapangyarihan na nagkokontrol sa langis patungo sa mga sovereign dictatorship na nagkakamit ng kontrol sa mga yaman ng langis. Noong 1973, sa panahon ng Yom Kippur War, sinuportahan ng Amerika ang Israel. Bilang tugon naglunsad ang OPEC, ang kartel ng mga Arabong tagapag-export ng petrolyo, ng embargo sa pagbebenta ng langis sa Amerika na nagdulot ng pag-angat ng pandaigdigang presyo ng langis ng 4 na beses. Ito ay nagdulot ng malalaking pinsala dahil ang langis ay may mahalagang papel sa bawat aspeto ng buhay ng Amerikano. Mula sa pagpapatakbo ng mga sasakyan, paggawa ng mga plastik, pagbibigay ng mga kuryente at pati na rin sa paggawa ng pataba para sa produksyon ng pagkain. Ang pagputol ng supply ng langis ng Amerika ay may potensyal na magdulot ng pagbagsak ng imperyo ng Amerika. Bilang resulta ng oil crisis, ang mga Arabian countries, lalo na ang Saudi Arabia at mga miyembro ng OPEC ay nag-akumula ng malalaking yaman. Tumaas ang presyo ng langis mula sa halos $2 bawat bariles patungo sa $10 to $12 bawat bariles na nagdulot ng pagdating ng malalaking halaga ng salapi para sa mga bansang nagpuproduce ng langis na ito. Sa pagtatapos ng 1973, nawala ng 20% ng halaga ang dolyar ng Amerika laban sa iba't ibang pangunahing currency na nagtala ng makasaysayang pamamalagi ng yaman sa pandaigdig. Ang krisis na ito ay nagbukas ng isang kahinaan sa pagdepende ng Amerika sa dayuhang langis na nag-udyok sa Amerika na tiyakin na hindi ito mangyayari muli. Kinailangan nila ng isang estratehiya upang mapanatili ang supremasya ng dolyar ng Amerika, kahit na ang mga bansang mayayaman sa langis ay nag-aambag ng malalaking halaga ng pera. Ito ang nagdala sa pagbuo ng petrodollar system. Noong 1974, nagpadala ang Amerika ng Secretary of Treasury na si William Sigmund upang makipagkasunduan sa Saudi Arabia. Ang pangunahing layunin ay kumbinsihin ang Saudi Arabia na eksklusibong magbenta ng langis sa dolyar ng Amerika. Bilang kapalit, magbibigay ang Amerika ng military aid, protection at kagamitan. Ito ay nagtiyak na ang Saudi Arabia ay mag-aambag ng malalaking halaga ng dolyar dahil lahat ng mga mamimili ng langis ay kinakailangang gumamit ng dolyar para sa kanilang mga pagbili. Maaring i-invest ng Saudi Arabia ang mga dolyar na iyon sa US Treasuries. Sa madaling salita, pinapondohan nito ang gastusin ng Amerika habang kumikita ng kita mula sa kanilang mga investment. Ang kasunduang ito ay naggarantiya na ang mga transaksyon ng langis sa buong mundo ay sinasagawa sa pamamagitan ng dolyar. Pinagtibay ang status ng dolyar bilang pandaigdigang reserve currency. Bukod dito, ito ay nagbibigay pahintulot sa Amerika na mag-print ng mas maraming pera kapag kinakailangan dahil eksklusibo itong itine-trade sa dolyar ang langis. Nagbibigay sa Amerika ng malalaking benepisyo sa panahon ng Cold War laban sa Soviet Union. Ang deal ay pangunahing kinabibilangan ng mga bansang miyembro ng OPEC na gumamit ng kanilang kita para bumili ng utang ng Amerika. Isang proseso na kilala bilang petrodollar recycling. Ang ganitong arrangement ay nagligtas sa dominasyon ng dolyar ng Amerika at parehong panig ay nakinabang. Noong Hunyo 1974, pumirma sina Henry Kissinger at Crown Prince Fahd ng Saudi Arabia sa mga kasunduan na ito na nagtala ng pagsilang ng petrodollar system.
Ito ay isang mutually beneficial na kasunduan na kung saan nakatanggap ang Saudi Arabia ng proteksyon at kagamitan sa militar habang na-maintain ng Amerika ang kanilang ekonomikong at pang-geopolitical na impluensya. Ang sistemang ito ay nag-impluensya sa iba pang mga bansang miyembro ng OPEC na sundan ang kanyang yapak na ginawang pangunahing currency para sa mga transaksyon ng langis ang dolyar ng Amerika. Sa pamamagitan ng 1975, umabot na sa higit $5 billion ang halaga ng mga military equipment na inaangkat ng Saudi Arabia mula sa Amerika. Ang mataas na demand para sa dolyar ay nagpataas ng halaga nito na nagpapamura ng mga inaangkat at nagpapadali ng mga investment ng Amerika sa ibang bansa at ang pagpapalawak ng kanilang impluensya sa buong mundo. Ang petrodollar system ay lumikha ng malakas na alyansa sa pagitan ng Amerika at Saudi Arabia na mahigpit na ipinagtatanggol kapag ito'y iniuusisa, kadalasan sa pangalang kalayaan at pagpapalaya. Noong August 1990, inatake ng Iraq ang Kuwait at kinuha ang mga langisang pag-aari nito at nag-udyok sa Amerika na mag-intervene upang palayain ang Kuwait at muling mag-produce ng langis na kilala bilang First Gulf War. Sa panahon ng pag-urong, sinunog ng mga tropang Iraqi ang 600 na Kuwaiti oil wells. Nagkaroon ng magkatulad na sitwasyon nang mag-anunsyo sina Saddam Hussein at Hugo Chavez ng kanilang plano na magbenta ng langis sa euros sa halip na dolyar na nagdulot ng mga interbensyong sinusuportahan ng Amerika. Gayunpaman, karaniwang sumusuporta sa Amerika sa mga diktatura kung ito'y makakatulong sa mga interes ng Amerika, tulad ng makikita sa Saudi Arabia, kahit na may mga alalahanin sa karapatang pantao. Ang dominasyon ng petrodollar system ay hindi tiyak na magtatagal nang walang katapusang panahon. Ang mga global economic system ay nagbago sa loob ng nakaraang siglo mula sa Bretton Woods hanggang sa wakas ng gold standard at pag-usbong ng fiat currency. Kaalam, anong masasabi mo sa pakipaggera ng Amerika? Antayin ko ang sagot mo sa comment section.